Ang surprise attack ng Apostle of Itarim na hindi inasahan ni Song Soho. At mukhang mararamdaman talaga natin ng intense na kahit ako ay nahirapang huminga nang bumaon ng star fragment sa katawan ni Soho upang i-take over ang kanyang isipan. Kaya huwag na nating patagalin pa. Let's go! And please like and subscribe sa ating YouTube channel mga lods at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat! Nagsimula ang chapter na ito kung saan tumagos ang kamao ni Soho sa katawan ni Lee Min-sung at sa sobrang lakas ng suntok ng ating bida, wasak pati ang napakalaking bato na nasa likod. Napasukan ng dugo si Lee Min-sung at habang punong-puno ng dugo ang kamao ni Soho, unti-unti namang nag-crack ang kapangyarihan na bumalot sa katawan ni Lee Min-sung, ngunit napansin niyang hindi niya na maitikom at maigalaw ang kanyang bibig. Naparealize si Lee Min-sung kung gaano kasama ang inabot niya to the point na nagkaroon ng butas ang kanyang katawan at nadagdagan pa sa panga niya na totally destroyed at ngayon hindi man lang niya masabi ang huling salita bago siya pumanaw. Naparealize si Lee Min-sung na nung lumitaw sa buhay niya ang alien na yon, akala niya magkakaroon na siya ng chance na mabago ang fuck-up niyang buhay. Ngunit hindi niya akalaing ganito pala magtatapos. Ngunit napamura na lamang siya dahil sa daming tao na maaalala niya bago magtapos ang kanyang buhay, si Lim Tae-gyo pa talaga, na niyaya siyang makipagtrabaho. Ngunit binanggit pa rin niya ang salitang "Don't look down on me" dahil siya ang superstar na si Lee Min-sung. Subalit, nagulat na lamang siya nang nakita si Soho dahil hindi niya alam kung bakit na parang naawa sa kanya ang batang ito. Bumaba ang kamay ni Lee Min-sung at tuluyan nang nagtapos ang kanyang buhay. Furthermore, nag-notify ang system sa pag-obtain ni Soho ng XP, level up at sa pag-complete sa quest na tatalunin si Lee Min-sung na siyang pinoposes ng Itarim sa puzzle upang ma-obtain ang mga alaala nito. Nakahiga na si Lee Min-sung at dito natin makikita kung gaano kalakas ang suntok ni Song Soho na kaya niya talagang makapag one-hit delete ng isang malakas na kalaban. Habang ang tatlo niyang kasamahan ay nag-celebrate sa kanilang pagkapanalo against Itarim sa puzzle na sinasabi dito ni Bero, alam niyang magagawa ito ni Soho. Ngunit ang ating bida ay parang hindi naging masaya at napaisip na malamang ang nakangiti sa huli ay si Lee Min-sung at hindi ang Itarim sa puzzle. Although hindi sila nagkaroon ng napakalalim na conversation, ngunit naramdaman niyang si Lee Min-sung ay isang taong tapat sa kanyang pagnanasa. Samantalang si Bero ay parang na-confuse kung nashock nga ba si Soho since ito ang unang pagkakataon na nakapatay ang young monarch ng isang tao. Sinabi ni Soho na mayroon siyang na-realize at sobra siyang nagpapasalamat kay Lee Min-sung dahil pagkatapos niyang maging player, ang purpose lang ng kanyang buhay ay ang hanapin ng kanyang ina at maging someone na kayang tulungan ng kanyang ama. At ngayon napaisip siya kung mayroon ba siyang sariling goals sa sarili niyang buhay. At malamang yan ang rason kung bakit sinabi ni Lee Min-sung na siya ay ang taong hindi alam kung ano talaga ang gusto sa buhay. Biglang naalala ni Soho kung paano niya nilabanan ng kanyang ama sa last part ng tutorial. Naramdaman niya kasi ang malaking paghanga at pagnanasang talunin ng kanyang ama. Na nung sinubukan ni Soho na pakawalan ng pinakamalakas niyang suntok sa time na yon, dinaanan lamang ito ni Jinwoo at nag-iwan ng mga slashes na dumurog sa isa sa pinakamalakas niyang gunlet at sinabi niya na kung pwede lang na maging mas malakas kagaya mo. Napaduko si Soho dahil alam niyang sa panahon na yon gusto niyang manalo kaya siya desperado. At habang siya ay napatingala sa kalangitan, sinabi niya na mula sa puntong yon hanggang ngayon, ang kanyang ama ay napakalayo na at sobrang laki. Isang tao na hindi niya na ma-imagine kung paano niya malalapitan. At mukhang may gusto siyang sabihin sa tatlo niyang kasamahan. Hinarap ni Soho ang tatlo at sinabing masarap magkaroon ng inspiration, diba? At habang tinuturo niya ang kalangitan, sinabi niya na habang siya ay lumalakas, gusto niyang mas maging malakas pa at maging pinakamalakas sa lahat. Lalampasan niya ang Apostle of Itarim at lalampasan niya ang mga monarchs kahit ama niya pa. At yan ang gusto niyang mangyari sa kanyang buhay. Kaya napatulala na lamang ang tatlo sa laki ng pangarap ni Soho. Kaya napakomento si Bero na habang ina-absorb daw niya ang sinabi ng young monarch, na-realize niya na napaka-imposibleng maabot ang pangarap na yon. Ngunit susuportahan pa rin niya si Soho. At dagdag pa ni Lady Essel na mukhang sobrang hirap naman na malampasan ang lakas ng isang shadow monarch. Kaya nagpasalamat na lamang si Soho sa pagsira ng dalawa sa maganda niyang mood. Napaisip ang ating bida na natural lang naman na mag-isip sila ng ganon since napaka-imposibleng malampasan ng kanyang ama. Kaya titingnan niya muna ang mga rewards at bigla niyang napansin na nakatanggap pala siya ng isang advancement quest at tinatanong siya ngayon ng system kung tatanggapin niya ba ito.
Napaisip ang ating bida kung bakit siya binigyan ng ganito, na dahil ba sa umabot na siya ng level 40 kaya binigyan siya ng advancement quest. At hula niya, mukhang finally magkakaroon na siya ng classification ngayon. Ngunit ang hindi alam ni Soho, ang tunay na katawan ng Apostle of Itarum ay kasalukuyan siyang zino-zoom in gamit ang ability na makita kahit ito ay nasa malayo. At mukhang ginamit ng Apostle ang pakpak upang siya ay makalipad at malinaw na makita si Soho. Napahawak sa ulo ang Apostle habang nakangiti dahil hinayaan daw niya ang sarili na magpabaya sa laban at sa palagay niya nagpo-possess talaga ng kakaibang potensyal ang Black Mass Disruptor kaya siya ay napawika na kailangan niya itong makuha. Ipinaliwanag niya na isa sa mga authorities na kanyang nakuha habang ginagather niya ang kanyang mga fragment ay ang Scale of Equivalent Exchange. Isang ability na nag-aalaw sa kanya to exchange something na pagmamay-ari niya na isang bagay na may katumbas na halaga. Ang mga believers na nasa malapit ay kaya niyang i-exchange ang life force into mana. Napacharge up ang Apostle na parang mayroon siyang binabalak gamit ang life force na naabsorb niya at sinabing dapat ganito na makikitang gumawa ng hand posture ang Apostle of Itarum na parabang gagawa siya ng arrow shots gamit ang star fragment. At nakita natin ang hand positioning na ito mga lads kay Hunter Choi Jong-in at mukhang ginaya nga niya ang ginawa ni Hunter Choi sa Incheon International Airport. Ang isa sa pinakamaangas at sobrang simpleng design, ang pinakabagong Janmak anime t-shirt, ang The Strongest Duo. At hindi mo pagsisisihan ng bago nating Janmak t-shirt na 220 GSM na may 100% cotton. At ang DTF na sobrang tingkad ng kulay, available na ang design na ito sa ating Shopee Store at TikTok Shop. And by the way mga lads, mayroon tayong promo na buy 3 plus free. Kaya huwag na nating patagalin pa, bili na. Samantalang si Vero ay kasalukuyang tumutulo na ang laway habang pinagmamasdan ng katawan ni Lee Min-sung. Kaya di siya nagatubiling mag-ask kay Soho na sisimulan niya na ang pag-search patungkol sa Apostle of Itarum gamit ang memories ni Lee Min-sung. Nasagot naman ang ating bida, aasahan ko yan Vero. Napaisip ang ating bida kung galit ba si Lee Min-sung sa mundo matapos ang Great Catalysm at iniisip pa rin niya mga sinasabi nito na kung hindi siya naging player ngunit bigla na lamang siyang napadilat ng naramdaman ng star fragment na bumaon sa kanyang katawan at hindi makapaniwala si Lady Essel, Gray at Vero nang tumasik ang dugo ni Soho habang ang ating bida ay pinagpapawisan sa kakaisip kung saan nanggagaling ang atake. Nasa malayo ang Apostle, kahit ito ay nasa himpapawid mahihirapan pa rin si Soho na makita ang Apostle kung wala siyang zoom in ability. Kaya napangiti na lamang ang Apostle of Itarum nang biglang nag-activate ang star fragment sa katawan ni Soho. At habang pinoprocess ng star fragment ang pag-take over control, lumabas ang napakaraming shadow at napasigaw ang ating bida dahil mayroong something na gustong pumasok sa kanyang isipan. Samantalang kaagad namang nag-activate ang passive effect ng longevity upang i-immune ng status anomaly since lahat ng disease, poisons, and status effect ay kayang tanggalin ng longevity dahil nagtataglay ito ng explosive generative abilities. Kaya kaagad sinimulan ang countdown from 3, 2, 1 ngunit sinabi ng system na nabigo silang paalisin ang anomalyang status kaya ang longevity ay kasalukuyang inaanalisa ang status anomaly at muli na namang nag-countdown from 3, 2, 1. Ngunit kinumpirma ng longevity na ang status anomaly is something similar sa Mistborn infection. Kaya ngayon susubukan ng longevity na i-dispel ang anomaly status gamit ang data ng Mistborn infection. Ngunit matapos ang countdown, sinabi ng system na dahil sa presence ng foreign substance, nagiging unstable ang system. Kaya ngayon susubukan na naman ng longevity na i-cure ang status anomaly gamit ang data ng Mistborn infection. Subalit umabot na sa 5 unsuccessful attempts kaya sobrang nasiyahan ng Apostle of Itarum dahil sa wakas mapapasa kanya na ang Authority of Darkness. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang kasiyahan, bigla na lamang siyang nagulat dahil naramdaman niyang nawala ang kapangyarihan ng star fragment upang i-take over control ang katawan ni Soho. It's turned out na sa pang-anim na attempt ay nagkaroon ng analysis of status anomaly succeeded at tuluyan na itong na-dispel ng longevity. Ngunit sinabi ng system na sisimulan nila ang restoration. Kaya habang nanginginig ang kalamnan ni Soho, naramdaman niya sa kalagitnaan ay bigla na lamang tumigil ang transformation into believer.
power at safety na-activate ng longevity ang passive effect. Kaya ngayon, kailangan niyang gamitin ng shadow upang takpan ng sugat. Ngunit bigla na lamang siyang nakaramdam ng pagkahilo na parabang unti-unting naglalaho ang kanyang paningin at nang nakita niya ang kanyang health points na kahit nagtagumpay ang longevity, patuloy pa ring bumababa ang HP niya na umabot ito sa 72 points hanggang sa naging 40 points at nang umabot ito sa 8 points nakapag-decide ang ating bida na wala na siyang ibang solusyon kundi i-accept ang advancement quest. Biglang lumitaw ang Shadow Gate at sinabi ng system ang tanging player lang ang pwedeng pumasok upang magiging smooth ang transition ni Soho. At ang teammates ng ating bida, which is ang mga Monarch Descendant, ay aalisin muna sa Shadow Dungeon. Samantalang napadilat na lamang ang mata ng Apostle of Itarim nang nasaksihan ang napakalawak na force field energy na nanggagaling sa Authority of Darkness, habang si Soho ay walang choice kundi pumasok sa gate mag-isa. Pagkatapos maya-maya, napansin ng ating bida ang sobrang dilim. Wala siyang makita, kaya napatanong si Soho kung siya ba ay patay na. Subalit sa nakikita niya, hindi naman masakit ang kanyang tiyan. Biglang nagkaroon ng kulay asul na apoy ang torch, kaya unti-unting ipinapakita si Soho. Ngunit bigla na lamang nagulat ang ating bida dahil nakita niya ang isang napaka-familiar na lugar, ang lugar kung saan siya nagkaroon ng tutorial. At dito lang nagtatapos ang ating kwento mga lods. So huwag mo sana kalimutan mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!